try, really reaching out for the other side. Isang taon na lang, gagraduate na ako ng senior high school. Okay naman ito. Uy, Bes! Namiss kita! Ako rin! Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. If you're wondering what this song is leading to. Good morning, everyone. Lahat kayo ay hindi ko na-under before. So, I want you to introduce yourself. So, I'll introduce myself first. I'm Miss Valerie Santos. Ikaw na kabla. Introduce yourself. Ako ma'am, Vince Fernandez po ma'am. Okay, next. Ako naman po si Elijah de la Cruz. Next. Ivan Ray. Next. I'm Nicole Bella. Next. Chin Ramirez. And I'm Erin Valeria. Hoy Ren, first na naman itong pare ko. Okay, class, dismiss. Bye, ma'am. Ma'am, goodbye! Mga tol, mauna na ako. Pupuntahan ko muna yung shoot ako. Sige pre. Pre, laro tayo mamaya ng badminton ha? Oh, sige, after lunch. Pwede ka magsumali? Sige pa, mamaya after lunch. Yun! Galing! Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig na Pre, dito na sila Ren. Hindi kayo. masilayan Punta muna kami ng ang kantina. iyong ngiti. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Hoy, anong nangyari sa inyo? Bakit parang may chemistry kayo? Alam ko sa inyo, tara na nga! Good morning, class. Morning, ma'am. Okay, may hinanda akong reporting by pairs sa inyo. Anong gusto niyo? Ako ang magpapangkat o kayo na lang bahala? Kami na lang po bahala, ma'am. Best partner tayo. Sorry, best partner na kasi si Nicole. Okay, may partner na ba ang lahat? Sino pa ba ang wala? Sige, kayo na lang dalawa. You're an advance. Your topic will be Sa wildfire. iyong sinisipan, ang iyong walaan. Okay, go to your partners. Pagmamahal ang dulot nito, tunay na ligaya. Pag-ibig na ang susi, nararapat lang ibahagi. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Oy, Erin, pwede ba kita makausap? Kahit sandali lang. Sige, kung saan? Sana kitang yayain. Iyan, saan? May bagong bukas kasi na cafe. Kung gusto mo lang. Sure, kailan ba? Pwede bukas. Okay, see you there. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Sorry, nalita ko. Nalita ka pa ba? Hindi, okay lang. Ayun pa lang nakakabuhating. Umorder na pala ako. Residence na. Sige, ikaw na naman. Hindi, ikaw na. Matagal na pala akong nag-gusto sa'yo. Isang mundong puno ng pag-ibig. Erin, okay ka lang? Ay, sorry. Nabigla lang ako sa sinabi mo. Walang pressure. Nais ko lang malaman mo ang feelings ko para sa'yo.
Okay lang kahit hindi mo ako magustuhan. Hindi, Elijah. May sasabihin din ako. Huwag kang mag-alala. Kasi I'll always respect you. Gusto kita. Ha? Ano? Gusto kita. Masaya ako na naging open ka. Gusto kong mas makilala ka pa ng lubusan. Hindi ko akalain na gusto mo rin pala ako. So, ano? Pwede ba kitang ligawan? Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Wala nang mas maganda pa sa'yo. Kunin mo. Siya nga pala. May ibibigay sana ako sa'yo. Ano yun? Wala nang kulang pa. Sana magustuhan mo. Mahal na mahal kang talaga. Tayo Erin, may itatanong sana ako. Ano yun? Alam ko na bata pa tayo nang harap tayong hindi magkasama. Ngayon nais kong gawing totoo ang lahat. Erin, tayo'y pinagtagpo. Erin, papayag ka ba? Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Elijah, mahal. Ang tagal na nating initong pinaplano. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasala tayo. Oo nga, kung kailan lang, nandito tayo sa mga simpleng lugar. Ngayon, handa na tayong magsimula ng bagong yugto ng ating buhay. Teka, anong oras na ba? Sina Chin, Vince, at Nicole. Invite mo rin si Miss Santos. Ayan sila. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ikaw, aking bituin. Hi. Pagulay kayo, pasensya na ang kalat dito. Naghahanda kasi kami. Naghahanda saan, Bes? At sinong kami? Erin, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Kasal ko na next week, di ba? Eren. Ano ba kayo? Nakalimutan niyo na ba? Ikakasal na ako sa susunod na linggo. Erin, alam ko pero si Elijah... Kung sabihin wala na siya. Alam ko yun. Pero ito yung araw na pinapangarap namin. Ayaw ko basta na lang mawala ang lahat. Alam naming mahal mo siya, pero kailangan mo mag-move on. Hindi mo dapat ikulong ang sarili mo sa sakit ng pagkawala niya. Tama. Hindi ibig sabihin na kinalimutan mo siya ay wala na siyang halaga sa iyo. Kailangan mo alagaan ang iyong sarili. Siguradong ayaw niyang nakikita na nahihirapan ka. Ang dali niyo mong sabihin, pero hindi niyo naiintindihan kung gaano ko siya kamahal. Ang hirap mabuhay nang wala siya. Intindihan namin kung gaano kasakit, pero nandito kami para tulungan ka. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Isang hakbang lang sa isang araw. Kapag handa ka na, unti-unti mo siyang pakakawalan. Hindi dahil ayaw mo siyang kalimutan, kundi deserve mo maging masaya ulit. Sana kayanin ko. Kaya mo. Kasama mo kami. Hindi ka nag-iisa. Muling magkakalayo.
Ang dami mong iniwan, pero parang kulang pa rin. Hindi ko alam kung kaya kong bitawan lahat ng alaala mo. Sigurado ka bang okay ka na, anak? Hindi mo kaya madaliin ito. Okay lang ako, ma. Saka hindi ko naman ito itatapon. Ilalagay ko lang sa isang lugar kung saan hindi ko masyado maramdaman ang sakit. Pag natuyo na ang luha, parang naipan. Ang dami niyang pangarap para sa amin. Pero panahon na siguro para tuparin ko ang mga pangarap na iyon. Kahit ako na lang. Siguro, ito na ang isa. Hindi ko alam kung paano, pero sisimulan kong humakat ng isa. Dok, bakit parang laging tulala ang anak ko at hindi na siya kumakain at wala na siyang gana sa lahat? Ano ba ang nangyayari sa kanya? Base po sa obserbasyon namin at sa magiging kwento niyo po, mukhang malaki talaga ang emosyonal na bigat ng pagkawala ng kanyang nobyo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdudulot ng tinatawag nating complicated grief kung nag-iisa ng depresyon. Ito ay isang malalim na kalungkutan na maaaring magdudulot ng kawalan ng gana sa mga pang-araw-araw na gawain, tulala o sobrang pag-alala. Sabihin po ba dahil sa iniisip niya yung mga nobyo, naapektuhan na pati ang kalusugan niya? Opo, ganun na nga po. Ang isip at emosyon ay malaki ang epekto ng kalusugan ng katawan. Kapag masyadong nasasaktan ang damdamin, maaari itong magdudulot ng pisikal na sintomas gaya ng panghihina, pagkawala ng gana sa pagkain at kawalan ng tulog. Kailangan po nating bigyan siya ng tamang suporta. Ano ba ang pwedeng gawin bilang nanay? Mahalaga po ang suporta at pagnawa mula sa inyo. Ipakita niyong andyan kayo para sa kanya. Huwag po siyang pilitin, pero iparamdam niyong handa kayong makinig sa kanyang nararamdaman. Maraming salamat po, Dok. Gagawin ko po ang lahat ko para masuportahan ang pagbangon. Walang anuman po. Nandito lang po ako kung kailangan ninyo. Kung may tanong po kayo o kung may pagbabago sa kalagayan ng anak niyo, huwag po kayong mag-atubiling tumawag. Huwag din pong kalimutang sundin ang mga payo at resita para sa kanyang kalusugan. Kailangan po niya ng support. Maraming salamat po, Dok. Mag-ingat po kayo. Pangako mo nung una, tiwala'y iingatan, baka na. Ikaw pa rin. Akala ko kayang lunasan ang panahon ng sakit, pero hindi. Araw-araw iniisip ko kung paano kung nandito ka pa, paano kung hindi ka nawala. Alam mo, kahit anong mangyari, kahit anong panahon ang lumipas, ikaw pa rin. Sa susunod na habang buhay, sa kabilang dako ng mundo, lagi kitang Antay ka sa akin, ha? Hindi ko alam kung kailan, pero darating din ang araw na magkikita tayo ulit. At doon, wala nang paalam. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa